Attorney Israelito Torion, makakasama ho natin, PDP Laban Legal Counsel. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Hi, good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po. Okay. Ano pong mga nilalaman at inyo pong sabihin natin panlaban dito po sa inyong supplemental petition sa Korte Suprema para ibasura itong petition impeachment laban naman dito kay Vice President Sara Duterte? Klaruhin ko lang, continuation lamang po ito kasi nung pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara, nag-file na kami ng petition dati. No? Oo. Kinwestiyon namin yung lack of verification, proper verification, kasi they were not able to, to really read the complaint, understand the same in compliance with the law. Sa kinwestiyon din namin yung lack of due process to VP Sara and other grounds kasi may mga grounds kasi doon sa impeachment complaint na na-file na hindi siya napagbigyan na mag-explain man lang at violation ito sa kanyang right to due process. And pero file ng reply o comment yung respondent at saka nag-file kami ng reply. Comment ang file nila, nag-file kami ng reply at saka reply. And because of the recent supervening events po na nangyayari, kailangan namin na mag-file ng supplemental complaint. No? Na-file namin ito bago pa po, nagawa na kasi namin yung petition bago pa na-remand ang House of Representatives. Pero hindi pa nakakontain dito yung fact na na-remand na sa House of Representatives. But nevertheless, the issues that we raised are still relevant because they affect the impeachment complaint itself. That's as number one. Yung issue as to whether or not yung jurisdiction pa ng Senate to entertain the complaint by the 19th Congress, can it cross over to the 20th Congress? So sa Attorney. Tonight, yung doctrine of legislative continuity. Ano po ito? Yung kanila kasing termino ay nag-end lang ng June 30 of 2025. So yung authority nila to hear the case ends also on June 30 of 2025. And they cannot impose upon the 20th Congress their proceedings on the matter. And what is our basis? Our basis is Rule 42, Section yung particular section doon na nagsasabi po na all proceedings are deemed terminated. So, kumbaga, based on their own rules, dapat terminated na ito. Pangalawang ground namin, legal argument, ibalik yun ng House of Representatives. There is actually a possibility of conducting a full and fair trial with a few remaining session days. Note that the session would be only until June 13, 2 days from now. So, maski na Neil, balikan natin si attorney balikan natin. PCXL. Okay. Sabi ho ni Attorney Torion, ang ganda ho ng mga sinasabi ho ninyo. Doon na tayo sa ikalawang... sa ikalawang ground. Yes. Oo. Okay, ikalawang ground, there are only few remaining days in the session days of the... And it cannot guarantee a full and fair trial in compliance with the document, no? Kasi kung mapatatandaan ninyo, June 13 na lang ang session ng 2 days from now. So, maski i-certify ng House of Representatives na nila yung constitutional requirements on verification as well as due process, no? Paano ka makapag-trial ng 2 days na lang natira? Or kung i-follow natin, although hindi inaprobahan ni Senator Chis Escudero yung time ni ni Tolentino. Senator Tolentino. Oo. That is actually a violation of due process requirement of due process right to... Cut mo muna. This petition concerns the removal and possible perpetual disqualification to hold public office of a high public officer. You could not limit her to presentation of her evidence in 1 or 2 days. Kalukuhan po yun.
yung ang administrative cases, you are given enough time to prepare your evidences and present your evidences. Eh dito, bigyan ka lang ng 1-2 araw. Hindi po ganun po yung requirement ng due process. Attorney, sadali po para lang ho sa mga nakikinig sa atin. Wala bang epekto ito, yung inyo pong petisyon, dito sa ibinalik yung remanding na ginawa sa impeachment complaint dito po sa Kongreso kahapon? Walang epekto ito kasi this did not contemplate the remanding of the proceedings. Relevant pa rin ito kasi maski na na-remand na, no? Hindi pa naman patay po ang kaso. As a matter of fact, nag-serve sila ng summons kanina, di ba? Oo. So, kailangan na i-considera pa rin itong aming mga grounds kasi kailangan itong ang prayer kasi namin na i-declare talaga itong impeachment complaint as null and void. No? Null and void ito kasi hindi po ito nag-comply doon sa specific requirements po ng ating konstitusyon at saka sa mandato po sa decided case ng Francisco versus House of Representatives, Gutierrez versus House of Representatives. Kasi nga po, yung first 3 complaints, hindi naman po na inaksyonan nila. Doon sa House rules nila, kinakailangan ito immediately. Dapat aksyonan nila within 10 session days ng Speaker para ma-include sa order of business at saka within 10 session days thereafter to the Committee on Justice. Hindi nila ginawa yun sa first 3 complaints, not 1, kundi 3. So kaya ito, clearly in bad faith, so therefore the 1-year bar rule will apply. Ano yung 1-year bar rule? Kung deemed initiated na yung complaint, no? When do you say na deemed initiated? Pag file ng impeachment complaint sa House of Representatives, na-refer na sa Committee on Justice, deemed initiated na yun. So from 1 year from that, dapat wala ng impeachment complaint. Ang nangyari, 3 yung na-file na una bago itong pang-apat. So dapat itong pang-apat, null and void na ito. So ang question kasi, isa pang question na hindi pa na-resolve, maka-crossover ba ito sa 20th Congress? Oo. So yun yung pinakauna na issue doon na ni-raise namin dito sa supplemental petition. Hindi ito po pwede na ma-crossover po. Hindi po pwede. Pero attorney, sandali iba kasi yung null and void. Iba rin yung remanding, no? So ano po talaga ang gusto po ninyo? Hindi. Yung remanding, action yun ng Senado. Okay. Kasi action ng Senado. Attorney? Attorney? Neil. So yung pero within the spirit pa rin ng petition namin kasi pati yung 18 senators nakita nila na may mga depekto talaga, constitution infirmities nga daw. Okay. Yung fourth impeachment complaint. That's why mandate it to the House of Representatives para makacertify sila na walang constitutional infirmity. So what if mag-certify yung House of Representatives na walang constitutional infirmity? Same problem pa rin. So kaya nag-file kami ng petition dito kasi maski na mag-certify sila, null and void pa rin yung petition kasi hindi nga nasunod yung verification requirement ng batas. At saka, hindi talaga maka-crossover yung petition from 19th Congress to to the 20th Congress. Kasi yung rules ng Senado, lahat po ng pending matters and proceedings are deemed terminated. Yung impeachment trial, proceeding yan So where the law does not distinguish, we should not distinguish. So therefore, dapat dismiss na talaga ito. Maski na mag-certify pa ang House of Representatives. Attorney, sa inyo pong i-final na ito, dapat ba walang gawing move yung Senado while walang desisyon ng Supreme Court? Sana wala. Kasi parang nawala na talaga. Saan ba si attorney? Okay. So, maganda yung mga sinasabi ni attorney, no? Kaya lang ni Turion again, dapat ba wala mo nang move na gawin yung Senado while wala pang desisyon ng Korte Suprema sa inyong appeal? Yun ang ideally gusto namin. Pero may ginawa na ang Senado So, let's accept it as that. Ang aming prayer lamang ngayon na sana po kami po yung mga lawyer po. What we can do is only to pray na sana maawa yung Supreme Court, and we pray that they would act now, no? Kasi kinakailangan na may final decision na itong mga constitutional questions na ito. May authority kasi sila because when
when a different department, such as the legislative department, commits grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then according to decided cases, the Supreme Court has the authority to correct that, no? So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para matuldukan na po itong impeachment complaint na po na ito. Attorney, sabi ni Vice President Sara Duterte, ano na ako handa na, no? Handa na ako, willing na ako. So, kung handa na ang Vice President, bakit may mga ganito pang apila? Ba't hindi po hayaan na lang yung impeachment para marinig na rin ang panig ni Vice President Sara Duterte? Maganda yun. Maganda yung declaration po ni Vice President Sara Duterte. But we also constitute the people. The people. I am part of the people, di ba? I am also a particle of sovereignty. So I also have the right to voice out my opinion and assert my opinion on the matter because aside from the constitutional infirmity of the petition for impeachment, there are also legal infirmities, and this is very divisive to our country. Instead na provide tayo ng solusyon sa mga napakaraming problema natin dito sa ating bansa, para na tayong nanonood ng telenovela dito sa isang proceeding na wala namang nagagawang kabutihan sa atin. So that's the expression of Vice President Sara. But I, as part of the people, a particle of sovereignty, also have the right to file appropriate petitions in the Supreme Court because really, aside from the legal and constitutional infirmity, very divisive ito. Wala itong nagagawang kabutihan sa ating bansa. Mayroon ngang totoong mga kurakot dyan. Hindi nga, wala ngang aksyon yung ating ibang mga ahensya ng gobyerno. Dito pa tayo sa walang klaro. Attorney, pero ano po ang inyong masasabi na 78% ng mga Filipino ang gustong humarap si VP sa impeachment trial? We're talking about Filipino people, tao. I don't know that 78% of yours. No, I don't know where did that survey come from. But we in Mindanao and Visayas, I think we clearly hear our plea to end this impeachment complaint. Granting for the sake of argument that the 78% of the Filipino, that is true, no? That does not, we should remember Alexis de Tocqueville. What did Alexis de Tocqueville teach us? Alexis de Tocqueville teach us that if we are in a democracy, we should guard against the tyranny of majority. No? What is the tyranny of majority? The tyranny of majority is simply because you feel that you are in the majority does not mean that the minority is wrong. No, we are in a democracy, in a marketplace of ideas. Then let me expound on my ideas and let the 78% hear my ideas, and maybe they will be convinced later on that the 78% turns out to be 28% only. Attorney, iba-iba kasing opinion ng mga lawyers, no, sa usapin ng impeachment. Meron kayo, meron din po kami mga nakakausap, mga constitutionalist, iba-iba. Hindi ba kayo kumbinsido na magiging patas yung 20th Congress sa impeachment trial? Well, ma'am, we have parliamentary courtesy. Now, kaya nga isa ring ground dyan, hindi na ito legal kundi on the equity side, hindi po proper na yung 19th Congress, no? You will force the 20th Congress. We have conducted a proceeding on impeachment complaint. You should accept this. No, hindi pwede yan. Because they also have their own discretion. They are elected by the people. So kailangan, it's up to the 20th Congress whether or not they will consider it. No? As a matter of fact, lahat ng mga proceedings ng 19th Congress are deemed terminated. Hindi mo pwede yan ipresenta sa 20th Congress without violating not only the law, but likewise courtesy, parliamentary courtesy. Pero attorney, sabi ho ng ibang lawyer na kinakausap at nakausap din po namin, I know na naririnig nyo rin, iba naman yung mga panukala dito po sa trial, sa impeachment trial, kaya ito po ay pwedeng dumiretso sa susunod na 20th Congress. Saan yan? Saan? Anong basis nila? Saan yan nangyari ever? Can you cite a particular instance that it happened in our country? That only happened in the United States of America as well as in UK. Jefferson's Manual, that's the basis.
But you could not apply the proceedings in other country in the Philippines because we are not governed by the 1935 Constitution anymore. You are probably referring to the Arnold case, which was decided in 1950. The more appropriate cases are Neri versus Senate as well as Balag versus Senate, where the Supreme Court is that there is legislative discontinuity because really, you could not impose the proceedings of old Congress to the new Congress. Kung makasite sila na may example na ganyan dito sa Pilipinas, then I salute them. But if they cannot, then they should adopt the correct view that it cannot be done under the present dispensation. Okay, Attorney, huling tanong ko po, what if hindi pa ho maglabas ng decision ang Supreme Court at mayroon pang ilang tulog sa 19th Congress? Let's cross the bridge when we reach there. Let's cross the bridge when. But I am hoping and pray positivist kasi ako, ma'am. I hope and pray that what is best for the nation will happen. And what is best for the nation is the stoppage of the impeachment complaint. Let's stop this and concentrate on the more meatier matters which can actually improve us as a nation and which can provide unity to our people. Yan po ang nasa damdamin po ni Atty. Torion. Kaya pinupursige ko po ito. Oo. Okay. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon, sir. Salamat po. Salamat. DZX